What is up, potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys syempre sa ating panibagong video. Maraming nagtatanong sa inyo, ano na nangyari kay Barak, no? So si Barak po boys is nakaila Max Garage pa rin po. At may mga hinihimas-himas na kami na onting parts sa kanya na mga nakalusot sa kanya, no? So maraming nagtatanong, nasa na si Barak? Pinapa-retouch ko lang po ulit siya kay Max Garage, no? After siguro a month, lalabas na ulit si Barak boys. So antay-antayin nyo lang yung grand reveal ng kanyang pintura. Malapit na rin yan soon. So anyway, ngayong video natin boys is bumili na naman ako ng ating panibagong project car. Actually, hindi ko alam bakit ko to binili. Hindi ko actually alam boys ba't ko to binili. Binili ko siya for siguro mga 3 days ago, 4 days. Actually, mga 4 days ago, never ko ginamit. Hindi ko alam bakit ko binili. Pero sariwa kasi itong kotse na to. Kumbaga yung dating owner na ito, yung pinagkuhanan namin, binuo siya for the end user. Kumbaga hindi siya pang buy and sell. Binuo talaga siya pang-ari, ganyan. So ako, alam niyo naman boys, ako mahilig ako sa mga pang-aring mga unit, mga sasakyan. Kahit mataas, nilalabanan ko talaga yan. Basta pulido yung pagkakagawa, no? So mamaya, pupunta tayo ng UP, syempre again, and i-introduce ko sa inyo yung ating panibagong project car. Para pala sa mga magtatanong boys, andito pa rin yung ating Hayabusa, Suzuki Hayabusa. Ito si Obama boys. Nakatago lang yan dito sa loob boys, sa garahe natin. Yung mga sasakyan natin boys, may parking naman ako, no? Para sa magtatanong pala, may parking tayo dito, pero hindi kasi sila makaakyat. So sa labas ko sila pinaparada. Kung maalala nyo pala, yung Pajero natin nandito, sa park ko nilalabas yung si Hussein. Dahil ayun boys, sa labas ko pinapark si Hussein kasi kailangan siyang patuyuin yung bubong niya, tsaka yung spoiler, pinapatuyo ko yung bubong niyan, tapos yung hood, tapos lahat, basta pinapatuyo to, kaya to nasa labas. 1 week na. After a month kasi boys, kung naalala nyo, pina-repaint natin to. So pinapabilad lang muna natin para yung mismong paint is matuyo na maayos, no? Ito yung panibago nating project car, no? Bumili na naman tayo ng Honda Civic. Adik na ako sa Honda Civic ngayon boys. Ito naman medyo iba yung concept nito kasi medyo carbon type sheet naman tong sasakyan na to. So mamaya pupunta tayo ng UP. Actually ngayon pupunta na rin tayo ng UP. Vlog ko to, papakita ko sa inyo anong laman nito ang Honda Civic natin na to. Again boys, pwede mag-park dito sa labas namin. Makikita nyo hanggang dyan yan sa dulo. One side parking dito. Pwede ko i-akit yan, kaso sa side sila. Okay? So papainit lang ako saglit, tapos lalabas natin to. Introduce ko sa inyo yung panibago nating sasakyan. Wala pang name to, wala pang naiisip, pero punta tayo ng UP. Let's go. Okay boys, andito na tayo ngayon sa UP Diliman. Saan ko ipapakita sa inyo boys yung ating panibagong project car ngayong 2025, no? Number 1 reason kung bakit ko kinuha to boys, kasi ito yung malalabang ko to boys na mas latag to kay Barak, no? So bakit ko nasabing mas latag to boys? Kasi yung linya na ito sa katawan boys, diretso talaga. Ayun, no? Tapos kung paano kasi pininturahan to boys, pangalan pala na itong sasakyan natin boys is si Alex. Bakit siya si Alex? Kung familiar kayo sa brand na Alexander McQueen, nag-originate yung pangalan nito kay Lightning McQueen, no? Kasi color red siya. Ayoko naman na yung pangalan niya Lightning, ayoko na McQueen. So ginawa ko na lang Alexander McQueen. Tapos yung Alex, short term ko, naging siya na si Alex. So ang bago nating sasakyan ngayon boys is ang 1999 Honda Civic na SIR boys, no? SIR legit. Kuha na naman tayo ng isa pang SIR na sasakyan, no? So number 1 boys, syempre B series, disc brake, tapos SIR badge, tapos yung mga padec, sa papel, sa body code, padec 454 yung ating sasakyan, no? Si Alex 454 siya. Introduce ko muna sa inyo yung ating sasakyan, no? So first of all, kaka-repaint lang sa kanya boys. Ang pintura na ginamit sa kanya is straight Chromax, no? Labas loob. So maglalagay ako ng mga pictures dyan kung ano yung itsura niya nung pininturahan siya. Isa yun yung main reason boys kung bakit ko kinuha tong sasakyan na to, kasi kung paano siya pininturahan is nasa 180,000 pesos daw, no? So kung makikita nyo boys, hanggang ilalim par pinturado yan, toys. Ayun, no? Hanggang loob ng mga pintuan, loob ng mga trunk, lahat Milano red, no? So ayan boys, hanggang loob Milano red, makinis all the way. Kuha ko pala sa sasakyan na to boys is 750,000 pesos. Alam ko medyo makati siya. Kung pang-ari naman kasi boys, sabi ko sa inyo, okay lang ako gumastos ng malaki, basta pang-ari naman natin yung sasakyan, no? So nakuha ko to sa kaibigan natin. Nakuha ko to 4 days ago. Ngayon ko lang na gamit. Ayan boys. So hanggang loob boys, no, pinturado siya. Tayo buksan natin to. Ayan. Pula rin siya, Milano red, no. So para sa akin kasi boys, yung 170,000 pesos na yun, hindi na yun nabibili, no. So ako, personally, mahilig ako sa mga ganitong sasakyan. Lalabanan ko talaga yan, no. So ayan boys, oh.
Yan boys, hanggang loob. Makinis par, all the way. Kaya rin siguro kinuha ko to kasi si Barak nga nasa paint shop pa. Eh wala akong magamit na SIR. So kumuha na lang tayo ng isa pang SIR, no? Tsaka good deal din naman siya boys. Loaded din naman ang pyesa. Tsaka ang pinaka pinalabanan ko talaga dito is yung pintura boys. Sa akin kasi, okay lang kahit all stock basta yung pintura, tindig sa tindig. Tapos siya ay naka 16s na mugs. Isa rin to sa rason kung bakit kinuha ko kasi naka 16s na siya. Hindi ko na kailangan mag-adjust. Si Barak kasi boys naka 15s, no? Ito naka 16s, 20550 na super steel na federal na goma, no? So medyo papudpud na rin. Kailangan na rin natin palitan. So papalitan ko to malamang sa malamang Champiro SX2, no? Tapos syempre naka disc brake harap, likod. Tapos kinagandahan sa kanya boys, yung Stanley na ito boy, par brand new daw na kinuha ng owner, no? Honda Stanley. So kung para kay Barak, ito talaga yung mas makintab na headlight, no? Tapos originally nakuha ko to naka charge speed na chain. Ito yung itsura niyan pang. Pero hindi ko masyadong trip yan, masyadong wild siya. So sinwap ko yun sa... So pinalitan natin ng carbon chain na OEM lang naman. So ayun yung carbon chain niya boys, no? Tapos syempre naka carbon hood. Makinis din naman yung carbon hood. Ayan boys, kintab na kintab. Naka carbon na hood, naka bubong, carbon sealing din. So malamang sa malamang nabulok na yung dati nito, nagsawa na yung owner, pinaka-carbon hood na lang. Tapos syempre yung kanyang trunk, no, naka-carbon trunk din siya. Ayan boys. Ayan, tapos kompleto naman ng mga emblems. Pakita ko naman sa inyo boys yung kanyang engine bay, no. So isang rason din kung bakit kinuha ko to kasi loaded din naman ang pyesa sa engine bay to boys, no. Though hindi naman siya sobrang loaded, ang nilabanan ko lang talaga dito is yung kanyang tapos na kasi siya, no. Kumbaga wala na akong kailangang galawin, unting-unti na lang, wala na siyang issue kumbaga, no. So ito yung kanyang engine bay boys, naka-move again siya na valve cover. Mamaya sasabihin ko sa inyo ano yung mga gusto kong palitan dito kay Alex, no. Tapos naka-Iceman din siya boys na hanggang dito intake ko, Iceman din. Naka-coil overs na rin, ayan makikita nyo boys, naka-coil overs. Wala lang yung kanyang pampihit, so dynamics yung coil overs niyan boys. Strut bar, lalagyan ko to ng strut bar. Siyempre, walang tagas boys, lalabang ko talaga to. Walang tagas, zero tagas. Bagong rebuild din yung makina nito. Yung clutch nito boys, naka stage 2. Naka-box na rin pala to boys ng P28 box na programmable. So upgrade din yan. Si Barak boys, kung naalala nyo, naka-stock box lang siya. Naka-AEM na rin siya na cam gears boys. Adjustable cam gears. Ayan, kung makikita nyo. Alpha V1 headers. Tension wires, naka-VMS na rin siya. Skunk 2 na aluminum radiator. Tapos syempre naka-orig din siya na grills boys na pang SIR. Yung mga ganito kasi boys, merong copy ng SIR grill. So eto, orig din naman siya. Tapos yung kanyang mga tornilyo boys, ganito kasi ilan yung dating may-ari nito. Yung mga tornilyo niyan boys, pinalitan niya pa ng mga brand new na Honda. Bumili pa siya ng isang set para terno-terno talaga. So bago rin yung aircon system nito, bagong refresh, bagong change oil, bagong PMS, bago yung compressor, bago yung alternator, bago lahat ng pangilalim, tapos bago rin yung harness. Kumbaga sobrang sa 700,000 pesos boys. Sobrang mura na ng sasakyan. Hindi naman siya mura, kumbaga pang-ari para sa nakakaintindi. Sa buy and sell boys, hindi niya kukunin yan. Pero ako kasi, hindi ko naman balak ibenta yung sasakyan na to. Gusto ko mangyari dito, si Alex, si Barak, si Hussein, si Cory, yung Hayabusa, tapos yung mga Mio natin, magkakasama sila. Garahe na lang talaga kulang boys. Hinaantay ko na lang yung garahe, makapagpatayo tayo na sarili na nating garahe para makapaggalikot tayo doon, no. So far ginagamit-gamit ko naman na siya for mga naka 100 kilometers naman ako boys. Wala naman siya nagisira, never umangat yung temp. Sobrang lamig ng aircon, gana lahat ng fan, as in walang sira siya boys. Ngayon, pasok naman tayo sa interior boys. Interior naman boys is siya ay naka fresh na HKS interiors boys. So kung maalala nyo, si Barak pinazigzag natin. Ito naman naka HKS, no? So dahil nga 99 siya, HKS yung kanyang interior boys. Ayan, hanggang likod boys. Dito naman sa kanyang matting, ayan, kasama na, naka Hypotec mat na rin siya boys. Paikot hanggang sa likod, no. Ayan, hanggang dito sa likod, naka HKS na rin siya. Tapos ito na gustuhan ko dito boys, naka touchscreen na siya, na naka Michi head unit na 2D, no. So actually, ito, bahala ko tong alisin. Kasi kung makita nyo, medyo parang ano siya eh, parang mas matindig Alisin natin boys. Yan, bagang so naka 2D na rin yan. Tapos dito naman sa shift plate, naka Circuit Hero na shift plate. Ayoko lang dito sa Circuit Hero na to boys, kapag sa 4th gear, ayun, umuuntog siya.
Second gear, hindi naman masyado. Ayan. Doon lang talaga. Ewan ko bakit ginawang ganito, pero hindi ko masyadong trip. Okay sana kung medyo may boots o kaya itiman ko yung nasa loob. Gagawa natin ng paraan yan soon. Tapos naka-keychain siya na shift knob. Tapos naka big cup holders na rin siya boys. Upgrade din to. Kasi mas marami kang malalagay. Ayan, lagay mo lahat ng shit mo dyan. Cellphone mo magtotropa, dyan mo lagay. Kasa na rin yan. JDM siya na climate control ata ang tawag dito. Kasi yung controls na ito boys nasa kabilang side no, pang driver. So, bala ko palitan to ng pang US para dito siya nakalagay. Tapos, steering wheel, naka Momo Race tayo na steering wheel. Orig din siya na steering wheel kasama na. Mas gusto ko yung Momo Tuner o kaya Monte Carlo, so papalitan natin to soon. Ito ang isa sa mga sira na ano boys. Tapos ito wala rin siyang map light dito, so lalagyan natin ng map light. Kung makikita nyo boys, kita nyo yung kulay pula. Ayan, tsaka yung init ng araw, kita nyo rin. Visors kompleto rin naman. Tapos yung sidings boys, walang mga punit. May mga punit pero hindi sobrang visible. Sobrang liit lang rin. Ayan o, sobrang pang-ari talaga itong sasakyan na to. Gan likod. Tapos, ayun o, yun lang naman dito sa interiors boys. Pakita ko pala sa inyo yung head unit kasi dito talaga ako natutuwa. Head unit na to boys. Medyo tindig rin sa tindig eh. Ayun o. Pang! Touchscreen yan par. Pwede ka mag-ML dyan par o. Medyo delay lang siya ng 3 days. Pero pagtitiisan na natin yan. Diba? Sound system pala nito boys, sobrang basic lang naman, nothing fancy. Wala rin tong ampli, wala rin siyang subwoofers, mayroon lang siyang 4 na speakers. Ngayon, dayo naman tayo sa mga dapat kong palitan dito sa sasakyan na to. Kasi hindi naman to perfect car. Syempre may mga gusto rin akong palitan dito boys, hindi naman ito yung habol ko talaga. Alam nyo naman na ako, number 1 talaga, hindi talaga ako fan ng carbon hood. No? So itong carbon hood, bibili tayo ng steel hood, paparepaint natin ng Milano Red. Tapos, bebenta natin to ng mura, no? So, siguro add swap, ewan ko, abangan nyo kapag nagbenta ko, boys. Alam niyo naman, sobrang mura. So, number 1 yung mga hood, carbon trunk. All steel natin yan. Tapos, yung hood siguro na ito, gagawin ko dyan, repaint ko na lang siya. Para, wala na tayong problema, no? Kasi, all goods naman na yan. So, number 1 yung hood, all steel natin. Tapos, valve cover, boys, ayoko ng Mugen na to. So, if ever may naghahanap ng Mugen na valve cover, offeran nyo ako. Add swap na lang tayo. Gusto ko sana color red din o color black. Ewan ko, bahala na kung ano mangyari. Basta ayoko ng Mugen valve cover na to. Papalitan natin yan. Tapos intake, papalitan ko din ng stock na intake to. Swap na lang din. Iceman, ayoko nyan. Do upgrade yan, pero mas gusto ko yung stock look para kompleto siya. Tapos splash guard boys, kung makikita nyo wala rin siyang splash guard. Kita natin yung ilalim. So bibilihan natin yung splash guard yan. Yung nandito no, yung hood insulator ata tawag dyan, papalitan din natin. Bibilihan natin ng hood insulator. Tapos plaka, kukunin natin yung orig na plaka na ito para hindi naman siya mukhang kawawa na panahon pa ng kopong-kopong yan. Papalitan din natin yan. Tapos chin, syempre papalitan ko ito ng chin. Papalitan ko ng OEM chin para all red lang siya. Tapos siguro sa mags, okay na muna ako sa mags nito. O baka bumili tayo ng 16s na T37s para medyo mas tindig siya. Tapos goma, papalitan natin ng Champiro SX2. Itong kauling niya boys, medyo naka-glossy siya, semi-gloss. So papalitan din natin to. Papapinturahan ko to ng matte black para medyo tindig-tindig din naman siya. Tapos ano pa ba? Sa makina pala na ito boys, wala naman masyadong upgrade. Naka-clutch lang siya, so medyo nakakapanibago talaga na gamitin kasi minsan gumaganyan-ganyan ako. Hindi ako sanay na naka stage 2 na clutch. Ayun, bibilihan ko rin to ng stickers dito kasi medyo nakukulangan ako dito. Dapat meron yang VTEC dock, no? So may sticker yan dapat dito. Ito boys yung sinasabi ko sa inyong linya. Tignan mo yung linya na to par. Ayun o, pang dagat lang ang may alon dyan boy. Sheesh, tindig sa tindig pang sasakyan na to par. Diba? Para kung hindi na ako nagpa-repaint, rektahan na agad. Tapos ayun, carbon trunk. Bibili natin ng carbon trunk to. Papalitan natin ng steel trunk. Tapos yung muffler pala na ito boys, papalitan din natin kasi alam ko maalog to eh. Ayun boys oh. Naka subframe na rin pala, naka LCA subframe na rin pala siya boys. So ayan, nakalimutan ko sabihin kanina.
papalitan ko or siguro ipapayos ko tong chambered muffler na to kasi maingay ito eh. Ayun o. Ewan ko saan tumatama. Pero gagawin natin ng paraan yan. Yung gauge pala na ito boys, hindi na gumagana. No? So, gumagana siya pero yung fuel gauge sira, no? So hindi namin alam kung ano ba yung sira nito. Ayun o. So sound check natin siya boys. Pakinggan nyo kung gaano katahimik tong kotse na to. Walang katunog-tunog eh, no? Though malamig naman yung kanyang mga aircon. All good sa may aircon boys. Pero ayun boys, oh, hindi gumagana yung fuel na yan. So hindi namin alam kung ano yung sira, kung floater ba o yung mismong gauge. So yung pinagpalitan ko kay Barak, kakabit ko muna dito para malaman natin ano ba yung sira. Sira ba yung gauge or what, no? Tapos yung mga side mirrors nito boys, hindi rin gumagana. So papaganahin din natin yan soon. Tapos papalitan na natin ng steering wheel. Bibili ako ng Momo Tuner o kaya Monte Carlo. Tapos ito, maglalagay ako dito ng wide view mirror. Lalagyan natin ng map light. Syempre sound system, bibili ako ng ampli and sub para dito kay Alex. Tapos ito, himasin natin to, alisin ko tong shift plate. Pinturan ko ng itim yan para medyo tumindig siya. Tsaka may yellow kasi dyan. Bakit may yellow dyan? Ano yung McDo? Tapos bibilihan natin ng mga foot pegs, foot pedals para medyo presentable naman siya tignan. Kasi as of now puro bakal lang siya. Tapos medyo may rubber dyan na medyo sira na. Ito big cup, okay na yan. Ito pala papasok din namin to. Ayan, nakatupito dapat. So irarugby ko rin to boys. Abangan nyo sa mga susunod na araw kung anong gagawin natin dito. Ito pala yung mga nakikita kong mga dapat gawin dito. Binablog ko to siya boys para may babalikan ako, no, mga gagawin ko sa kanya. Wala pa naman ako masyado nakikitang gagawin sa kanya. Yun pa lang yung mga sinabi ko sa inyo. Central lock, no? Yung central lock pala nito boys, hindi na gumagana. So, ito parang display na lang to. Though kapag nilock ko to, naglalak din siya sabay. Ayan, makikita nyo. Ayan. Weird, no? Dito na yung central lock pero sira dun. Ewan ko bakit ganyan. So papayos din natin yan soon. Papa-lowered pa rin natin to kasi as of now, medyo 2-finger gap to. So ibababa natin to. Tapos siguro papa-roll din natin to. Yung kanyang fender roll, no? Tawag dito, fender. Tama, fender lang to, no? Papa-roll din natin yan. Sana lang pinaroll na dati ng owner, no? Para if may pumutok man na pintura, maisabay na sa paint, no? Pero ayan, no, as of now, 2-finger gap. Tapos sa harapan, ano to? Isa? Tama, isa. So para sa akin medyo mataas pa siya. So hindi ko masyado trip yung ganyan. Isa pang rason pala boys kaya ako mag all steel concept. Kasi to be honest, yung ganitong tindig para sa akin medyo lakas niya maka-SR body eh. So hindi siya masyadong, para sa akin kasi boys, kapag isang SIR, mas bagay sa akin kapag all steel. Kahit saan naman eh, para sa akin mas bagay talaga na all steel lang. Kasi pag carbon fiber, masyado siyang pang racing look sa akin eh. So sa mukha pa lang boys eh, oh, masyado na tong wild para sa akin eh. Isipin mo all body color to, all steel. Pogi na ito par, diba? Ayun oh, hanggang sa likod. Yung hood, yung ceiling, wala na tayong magagawa. Nakadikit na yun dyan, parang naka-welding na yan. So, paint na lang natin to. Sana lang kapag pina-paint natin, hindi siya lukot-lukot. Kasi, yung reflection na ito boys, kapag carbon, medyo lukot-lukot to. So, sana magawa natin ng paraan. Tapos, yung trunk din, ayan. Lakas makaya sa body kasi pag carbon, yun. Para sa akin lang in my personal opinion. So, kaya i-all steel natin to. Appreciate muna natin boys kung paano kapag kakatirada na ito. Hanggang dito boy, ang kintab eh, no? Shush! Buksan natin ito. Tingnan natin. Ayun, no? Parang hanggang dito ang kintab. Yan ang mga pantindigan talaga, pang-aring sasakyan. Diba? Okay, so last look sa panibago nating sasakyan. Si Alex. Short term yun for Alexander boys. Alexander McQueen. So ito yung kanyang engine bay boys. Abangan nyo soon kasi back to stock natin yan. Hindi talaga ako fan ng racing look, no? So ayun, no? Abangan nyo sa mga susunod na vlogs boys kung ano pang gagawin natin dito kay Alex. At as of now, yan na muna siya. So dito ko natatapusin yung video boys. Comment down below sa mga suggestions na mga gusto nyo ibigay para magtulungan tayo kung ano pa yung mga dapat gawin sa panibago natin project car. So yun lang, kita-kits tayo sa mga susunod na video. Peace out.